Tao po? Magandang gabi po. May tao po ba rito? Tao po. Sabay na napalingon ang maglolang Marieta at batang si Nilda sa pintuan ng kinatutuluyang kubo nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok sa kalagitnaan ng hating gabi. Anong oras na? Sino naman kaya ang kumakatok na iyo? Kung may tao man ho rito, ako nga ho pala si Almira. Kasama ko ho ang isang pamilya ko. Diyan lang ho kami sa kabilang baryo nakatira. Lumikas ho kami dahil nagkaroon ng pagguho sa lugar namin. Baka po pwedeng makituloy dito sa inyo. Kahit ngayong gabi lang ho. May kasama rin ho kasi kaming bata. Naku, iha. Kaawa-awa naman kayong mag-anak. Halika kayo. Pasok. Pasok kayo, ha? Maraming salamat ho, Manang. Sige na. Halina kayo't isasara ko ng pinto, ha? Ang lakas ng hangin dyan sa labas, eh, oh. Ay, Diyos ko. Kaawa-awa naman itong batang kasama nyo. Basang-basa rin ng ulan. Baka magasipon ito. Nilda, apo. May bisita tayo. Ikuha mo nga ako ng malinis at toilet. Pamalit na damit dyan sa aparador at ibigay mo sa kanila, ha? Sumilip si Nilda mula sa pintuan ng kwarto nila ng lola niya nang tawagin siya nito. Nakita niya ang isang pamilya ng mga estrangherong noon ay nakaupo sa mahabang silya nila sa salas. Isang babae, isang lalaki at isang bata. Salamat ho. Ang bait niyo naman ho, Manang. Ay, wala yun, iho. Alangan na mapabayaan ko kayo dyan sa labas, eh. May kasama pa naman kayong bata. Gusto niyo ba ng kape, ha? Naku, tamang-tama, nakasalang pa naman yung ipinakulo kong kapeng barako kanina. Sandali, ha? Pagsasaling ko lamang kayo. Ito ang kape ninyo, ha? Inumin nyo na habang mainit pa. Naku, tamang-tamat na iabot na rin pala ni Nilda sa inyo ang tuwalang pamalit at damit. Sana lang kasya sa inyo ang mga yan, ano? Ayos na ho ito, Manang. Siya nga ho pala. Ang ganda po ng apo ninyo. Malusog ang pangangatawan. Halatang alagang-alaga. Kaya lang ho, medyo mahiyain. Bigla hong tumakbo palayo Tapos pumasok dun sa kwarto. Ay, syempre. Yang apo kong yan na lang ang kasama ko sa buhay. Kaya talagang inaalagaan ko ng husto. Mahal na mahal ko yan, Pero tama ka. Mahiyain nga ang isang yan, haro. Diyos ko. Bihira lang kasing makasalamuhan ng ibang tao. Napansin ko nga hong medyo magkakalayo ang agwat ng mga bahay dito sa inyo. Hindi ho ba kayo natatakot dito? Naku, hindi naman, iho. Sari naman kaming maglola na pamilangan naririto. Simula nang mawala ang asawa ko. Mas maganda na rin yun. Malayo sa gulo, chismisan na mga kapitbahay. Teka, ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Luciano. Yun ho ang pangalan ko. Kung sa bagay, tama nga kayo. Tahimik nga rito. Maganda at tamang-tama ang lugar. Manang Marieta naman ang itawag ninyo sa akin, ha? Siya nga pala't may pagkain nakataklo doon sa may mesa, ha? Kung nagugutom kayo, huwag kayong mahihiyang maghalongkat ng kaldero ng magkalaman naman ng mga sikmura ninyo, ha? Bueno, matutulog na kasi kami ng apo ko't masyado ng malalim ang gabi. Naku, napakabait niyo naman ho talaga, Manang Marieta. Mamaya na lang ho kami kakain. Walang anuman yun. Ipaglalabas ko na lamang kayo ng banig at unan, ha? Pagpasensyahan nyo na't itong salas lamang namin ang maiaal ko sa inyo. Dahil iisa lang naman ang kwarto dito sa bahay. Huwag po kayong mag-alala, Manang Marieta.
Ayos na ho kami rito. Sige ho, magpahinga na ho kayo. O siya, sige. Maiwan ko na kayo rito, ha? Pagkatapos ng kaunting pag-uusap na yon, pumasok na ang kanyang Lola Marieta sa loob ng kwarto at inaya na nito si Nilda na matulog. Iniwan nilang bukas ang garapa sa salas. Habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas, dulot ng bagyong nananalanta ng gabing yon. Walang kaalam-alamang maglola na hindi naman talaga ang bagyong yon ang banta sa kaligtasan nila. Dahil may isang mas malaking panganib pa pala noong nakaamba sa kanila at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Gutom na ako, Almira. Mukha namang tulog na ang maglolang yon. Unahin mo nang kunin yung bata. Sayang naman. Napakabait pa naman ang matandang yun sa atin. Pero talagang kanina pa rin ako natatakam sa malusog na batang yun, Luciano. Kaya nga kunin mo na. Baka makatakbo pa ang isang yon. Naalimpungatan si Nilda nang marinig ang tila pag-uusap na yon sa labas ng kanilang salas. Lola, ano pong nangyayari? Bakit po ang dilim? Namatay po yata yung gasera sa may salas. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo, Nilda. Halika, pumangon ka yan. Samahan mo kung dasalin ang orasyong itinuro sa atin ng lola mo. Bilis! Bakit po, Lola? Ano pong nangyayari? Takang-taka si Nilda noon sa inaasal ng lola niya. Animo kasi ito, takot na takot. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata nito sa sobrang panlalaki. Hindi tao ang mga bisita natin, Nilda. Hindi sila tao, kundi mga Domine dirigenos etne sinas malong dere abscontenus virtute tua protegenos amalo deus exadinos deleos sinere isere abscontenus in tua docto etnios dere pasias. Lola, natatakot po kay Lola. Ang haba po ng dila niya. Lola, hindi po siya mukhang tao. Napatakip pa si Nilda sa kanyang mukha pero ang kanyang Lola Marieta ay nagpatuloy pa rin sa pagsambit ng dasal. Dominic Kiterike nos etnesinas malumtitire apconte nos pitutendo a protegonos amalo deus exati nos nolikos sinere isire abconte dos intuatuktu etne hospidere pasias. Dominic Kiterike. Nasaan sila? Wala sila rito, Luciano! Ano? Saan nagpunta ang dalawang yon? Imposibleng makatakas sila. Wala silang ibang lalabasan. Walang bintana ang kwartong yan. Hindi ko alam. Wala sila rito. Gutom na ako. Gutom na ako, Luciano! Mababaliw ako kapag hindi ako nakakain. Halika, lumabas tayo sandali at siguraduhin nandyan lang sila sa paligid. Naaamoy ko pa rin sila, Almira. Lola, bakit po kayo huminto sa pagdadasal? Lola, baka makita nila tayo.
Sandali lang, Apo. Isasara ko lang ang pintuan. Magtago ka sa ilalim ng papag at magdasal. Bilisan mo. Huwag na huwag kang hihinto sa... Sinasabi ko na nga ba't nandito ka lang, matanda ka? Saan ka nagtago kanina, ha? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Tampon ka ng demonya! Halimaw! Mga halimaw kayo! Talang! Saan mo tinago ang apo mo? Saan? Domini, dirige, nos... Almira, masyado ko nagpapadala sa gutom. Nasaan ang bata? Hindi ko alam. Hanapin mo kung gusto mo. Gutom na ako, Luciano. Tumakbo si Nilda at nagtago sa ilalim ng papag. Takot na takot siya ng mga sandaling yon. Lalo na at nakakarinig siya ng mga kakaibang tunog sa salas. Mga tunog ng pagnguya. At tila ba paglagotok ng malulutong na butong dinudurog sa pamamagitan ng ngipin. Nasaan ka na, bata? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Dinda. Magdasal ka. Magdasal ka. Lola, huwag mo ko iwan. Lola ko. Magandang hapon po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa channel ng Kwentong Takipsinig. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Glenn, isa sa mga bagong subscriber ng inyong channel. May-ari ako ng isang auto repair shop at car washing station sa isang lugar sa Maynila kung saan palagi naming pinakikinggan ang inyong mga kwento. Kaya naman ngayon, gusto ko lang din sanang i-share sa inyo ang karanasang ito na nangyari mahigit 10 taon na rin ang nakakalipas. Matapos magbakasyon ang kapatid ko sa isang lugar sa probinsya ng Antique taong 2012 kung saan ito mahigit 1 linggo ring nawala kasama ang 2 pa niyang kaibigan. Wala akong kaalam-alam na ito na palang magdadala sa akin sa isang kakaibang kababalaghang hindi ko magagawang kalimutan sa buong buhay ko. Kaya naman sana ay pakinggan ninyo. Kumusta na si Grace, pare? Ayun, pinapatulog na ni Mama. Kaya lang, kailangan siyang bantayan. Dahil baka paggising niya, subukan na naman niyang saktan ang sarili niya. Pare, ano ba kasi talaga ang nangyayari kay Grace? Ano ba yung sinasabi niyang itinanim daw ng mga demonyo sa loob ng katawan niya? Kasi pare, pakiramdam ko, hindi talaga normal itong nangyayari kay Grace. Yan din ang gusto kong malaman, pare. Simula nung ma-rescue siya dun sa lintik na lugar na yon, ganito na ang kalagayan niya. Parang wala na sa sariling kapatid ko. Pakiramdam niya, palaging may kukuha sa kanya eh. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Sa totoo lang, nagsisisi akong pinayagan ko pa si Grace na sumama sa mga kabarkada niya. Kasalanan ko to eh. Pare, ano ka ba? Walang may gusto nang nangyari. Hindi naman natin inaasahan to eh. Teka, nabanggit mo na lang din. May balita na ba kayo din sa 2 pang kasama niya, Glenn? Ano raw yung nangyari sa kanila? 3 silang nawala, diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikita, Jo. Ang malala pa, naguhugas kamay ngayon yung mga organizer ng outreach program na yun eh. Ang sabi nila, hindi naman daw kasi talaga kasama sa grupo nila yung 3 magkakabarkada. Nakisabay lang daw si Grace sa kanila papuntang Antique para hindi sila maligaw. Pumayag lang daw sila dahil old member ng org nila ang kapatid ko. Antique?
Sa antika mo sila nagpunta? Teka, oo nga no. Taga doon ka, Joanne, di ba? Oo, taga doon nga ako. Saan ba sila eksaktong nagpunta doon? Hindi ako nagdalawang isip na sabihin kina Joanne at Daryl kung saan ang eksaktong lugar na pinuntahan ng kapatid kong si Grace bago ito nawala. May tiwala naman kasi ako sa kanila dahil pareho ko silang kaibigan simula pa nung high school. At ngayon ay pareho ko ring kasosyo sa negosyo. Yung pinuntahan ni na Grace, halos kalapit lang ng barangay namin yun. Ano bang ginawa nila doon? Masyado nang liblib yun ah. Hindi ko rin alam, Joanne. Kaya nga plano ko sana magpunta doon eh. Tamang-tama naman pala't alam mo kung saan yun. Baka naman pwede mo akong samahan oh. Sasama rin ako, pare. Teka, sino maiiwan dito sa talyer? Alam nga naman pabayaan natin tong negosyo natin. Nandiyan naman si Balong, Jo. Kaya niya na yon. Payagan niyo na ako sumama, please. Gusto ko ring alamin kung anong nangyari kay Grace. Ayokong tumunga na lang dito. Lalo na't malakas ang kutob kong hindi talaga tao ang may gawa nito sa kanya. Ano? Anong hindi tao? Pare, alam niyo naman galing ako sa parehong angka ng mga manggagamot, di ba? Bata pa lang ako. Sanay na ako makakita ng ganitong klaseng mga kaso. At kadalasan, ang mga gumagawa lang ng mga ganito mga nilalang ng dilim. Nilalang ng dilim? Anong ibig mong sabihin? Mga engkanto, mangkukulam, aswang? Pare naman, anong taon na ngayon oh? Mahirap patunayan niyang haka-haka mo. Pero Glenn, sa totoo lang, kahit ako yun din ang hinala ko eh. Siguro dahil pareho kaming laking probinsya ni Daryl, kaya mas open kami sa mga ganitong posibilidad. Kasanang mawirduhan sa amin ah. Paano niyo ba nasasabing may kinalaman sa kababalaghan ng nangyari sa kapatid ko? Tignan mong itsura niya, pare. Sobrang nangayayat. Parang bigla na lang natuyo ang katawan niya sa loob lang ng 1 linggong pagkawala. At yung mga kakaibang bukol sa tiyan niya, hindi naman may paliwanag ng doktor kung ano. Bakit sinasabi nilang wala silang makitang diferensya sa kanya? Obvious naman sa itsura ni Grace na mayroong kakaiba. Yun din ang tingin ko noong unang nakita ko ulit si Grace. Pagkatapos siyang ma-rescue. Isa pa, saan ba siya natagpuan ng mga nakakita sa kanya? Hindi ba sa paanan ng bundok? Niwala nga siyang suot nang makita siya ng rescuers, di ba? Ay, alam nyo, may isang kilalang albularyo taga sa amin na talagang dinadayo ng mga gusto magpagamot noon. Palagi ko siya napapanood nung bata pa ako. Kung gusto mo, pwede tayo magpakonsulta sa kanya pagdating natin doon. Gusto niyong iasa ko sa albularya tong kaso ng kapatid ko? Glenn, kaysa naman wala tayong gawin, di ba? Mas mabuti na rin to. Pwede ka pa rin namang mag-imbestiga sa tulong ng mga pulis kung gusto mo eh. Pero subukan din natin tumingin sa ibang aspeto. Lalo na nagpapakita ng kakaibang mga simptomas si Grace. Baka kapag wala tayong ginawa, tuluyan nang hindi bumalik sa normal ang kapatid mo. Oo nga, pare. Wala namang mawawala eh. Susubukan lang naman natin. O siya, sige. Samahan mo ko't kukuha ko ng ticket natin papunta doon, pare. Jo, ikaw na munang bahala dito sa talyer. Tawagan mo agad ako kung magkakaproblema. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon sa dalawang kaibigan ko noon. Kahit na ang totoo, diskumpiyado pa rin talaga ako sa sinasabi nila. Pero desperado na rin kasi ako nung malaman kung ano ba talagang nangyari sa kapatid ko. Kaya kahit ganoon, nagdesisyon na lang akong makinig sa kanilang dalawa. Heto ng kape nyo. Pasensya na kayo't wala tuloy akong maialok na iba sa inyo. Kung hindi yan lang. Ito naman kasing si Joanne. Hindi nagpasabing dadalaw pala kayo. Di sana'y nakapagpaluto man lang ako ng masarap na makakain. Nako, hindi ho. Ayos na ho ito. Salamat po, Mang Domeng. Kami nga ho ang dapat na humingi ng paumanhin sa inyo. Dahil makikiabala kami ng ilang linggo dito sa inyo. Ay nako, huwag ninyong intindihin yun.
Alam ko namang inaalagaan nyo rin ng mabuti itong aking si Joanne doon sa Maynila. Pero matanong ko lang, ano bang dahilan at bigla yata ang pagparito ninyo? Aba huwag ninyong sabing isa sa inyong nakabuntis dito sa anak ko at balak nyo ng mamanhikan. Bakit ba kayo biglaan na lang na umuwi rito? Tay, ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Ayaw niyo ba ako umuwi? Nagtatanong lang naman ako, anak. Ay, akala ko kasi. Sa wakas, nagkaaminan na kayo nitong si Glenn. Hindi ho, Mang Domeng. Hindi yun ang pinunta namin dito. Oo nga po, Mang Domeng. Medyo torpe po kasi itong si Glenn. Kaya hindi pa po yun mangyayari sa ngayon. Hoy, ikaw! Ang totoo po kasi niyan, nandito po kami dahil gusto po naming alamin kung anong nangyari sa bunsong kapatid ni Glenn. Nagbakasyon po siya dyan sa kabilang barangay, mga ilang linggo na po ang nakalilipas. Tapos, may nangyari pong hindi maganda sa kanilang magbabarkada. Sumeryoso ang mukha ni Tatay Domeng sa sinabing yun ni Daryl. Pagkatapos ay nagtanong na ito tungkol sa detalye ng mga nangyari kay Grace na agad naman naming sinagot at ikinuwento sa kanya. Nabalitaan ko nga ang tungkol doon, iho. Hindi ko akalaing isa ang kapatid mo sa mga nawala sa kabilang barangay. Kaya nga ho balak naming magpakonsulta dun kay Manang Nilda, tay. Yung bantog na albularyang bulag na nakatira dun sa dulo. Baka sakali kasing maipaliwanag niya sa amin kung bakit nagkaganon si Grace. O kaya matulungan niya kaming bumalik siya sa normal. Kay Manang Nilda baka mo? Sige, tama. Magtanong kayo sa kanya. Oo, tay. Mamaya ho sana pupuntahan namin siya kaagad para... Mas mabuti kung ipagpapabukas yun na ang pagpunta kay Manang Nilda, anak. Mag-aalas 4 na. Siguradong kung lalakad kayo ngayon, gagabihin na kayo sa daan bago pa kayo makarating doon sa bahay niya. Nakakalimutan mo na yatang ayaw na ayaw ni Manang Nilda na may dumadalaw pa sa kanya pagkagat ng dilim. Ay, hanggang ngayon ba, tay? Ganun pa rin siya? Oo. Mas lalo pa nga siyang naging mahigpit ngayon. Buhat ng mabalitaan niya ang kaso ng 3 dayong nawala nga sa kabilang barangay. Kaya nga, gusto kong hilingin sa inyo na bilisan nyo na kung ano ang kailangan nyong gawin dito para makabalik na kayo kaagad sa Maynila. Ho? Bakit naman ho, tay? Anong... Sabay-sabay kaming napalingon sa bintana nang makarinig kami ng parabang mga tumatakbong yabag ng hayop na umiikot sa labas ng bahay. Mabilis at mabigat ang mga yabag na yon, kaya masasabi kong malaking hayop ang gumagawa nun. Akma sana akong sisilip sa bintana para sana tingnan kung ano yon nang hawakan ako ni Mang Domeng sa balikat. Ang mabuti pa, mga iho. Tulungan na lang ninyo ako magsara ng mga bintana. Malapit ng dumilim. Ikaw naman, Joanne, ihanda mo na yung kwartong tutulugan nitong mga kaibigan mo. Malinis naman yun. Kailangan lang pagpagan at walisan para mawala ang mga alikabok. Sige ho. Sige ho, tay. Lalabas lang ako saglit, ha? At may gagawin lang ako sa likod bahay. Mamaya, ipagluluto ko kayo ng masarap na ulam. Nakita kong napasunod ng tingin sina Joanne at Daryl kay Tatay Domeng nang nagtungo muna ito saglit sa bandang kitchen area na natatanaw lang din namin sa salas. Tapos ay kinuha nito ang bolong nakasabit sa dingding. Isinukbit niya yon sa kanyang tagiliran saka siya kumuha ng posporo bago ito tuluyang lumabas ng bahay.
Mukhang magsisiga yata ang tatay mo, Jo. Kumuha ng gulong, oh. Oo nga eh. Sarado na natin yung mga bintana para hindi na ganang pumasok dito sa loob yung usok. Sige na, Jo. Gawin mo na yung pinagagawa ni Mang Domeng. Kami nang bahala ni Daryl magsara niyan. Sa amin naman inutos yan eh. Sure ka? Sige. Doon na muna ako Sunod na lang kayo kapag katapos kong magwalis at mag-agiw ng kaunti sa tutulugan nyo. Uy, ikaw naman pare, kumilos ka na. Bakit ba kanina mo pa tinatanaw sa labas si Mang Domeng? Hindi na naalis yung tingin mo Ha? Kasi ano... Ano? Wala. Medyo na-weirduhan lang ako kay Mang Domeng. Para kasing may itinatago siyang hindi niya masabi sa atin kanina pa. Bukod dun... Pare, alam mo bang yang daw gulong o kahit anong uri ng goma, kapag sinunog mo raw yan at pinausukan, mabisang pangontra daw yan sa masasamang elemento, lalo na sa mga... Huwag niyo na silang pag-usapan mga iho. Malapit ng dumilim. Baka lalo niyong matawag ang pansin nila. Oras na maramdaman nilang may interest kayo sa kanila. Mang Domeng, ano hong ibig niyong sabihin? Kung gusto niyo silang pag-usapan, mas maiging bukas niyo na lang gawin. Pagsikat na ng araw. Hindi yung ganitong kaunting oras na lang, kakagat na ang dilim. Nakuha agad namin ni Daryl ang ibig sabihin ni Mang Domeng ng mga sandaling yon. Lalo na nang makarinig kami ng tila ba kakaibang tunog sa labas ng bahay. Pasensya na kayo sa amoy ng sinunog na goma, Glenn, Daryl. Mawawala rin naman yan mamaya. Tiisin nyo na lang muna ha. Ang mabuti pa, pagkatapos maglinis ni Joanne sa kwarto, magpahinga na muna kayo. Alam kong napagod kayo sa biyahe. Opo, Mang Domeng. Pasok na po muna kami ni Glenn sa kwarto. Halika na pare. Sige ho, Mang Domeng. Pare, napansin mo rin yun, di ba? Alam kong nararamdaman mo rin may kakaiba rito kanina pa. At alam ko rin na naririnig mo yung kakaibang huni na yun sa labas. Oo nga pare. Sigurado namang may dahilan kung bakit ayaw niya pang sabihin sa atin kung ano yun. Ay, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganitong klaseng bagay, pare. Pero yung nararamdaman ko kanina pa, iba na eh. Tinakabahan ako. Pakiramdam ko may kung anong nag-aabang sa atin dyan sa labas. Pakiramdam ko may nanonood sa atin. Tama. Ganon din ang pakiramdam ko, pare. Pero mas maigi siguro makinig na lang muna tayo kay Mang Domeng. At bukas na natin pag-usapan ang tungkol dito. Sige. Ito na yata yung kwartong pagtutuluyan natin. Sumilip kami ni Daryl doon sa maliit na awang ng pintuan ng kwarto at nakita naming patapos na si Joanne sa ginagawa niyang pag-aayos sa loob. Tamang-tama at may 2 papag na talaga sa kwartong yon. Dahil doon daw minsan natutulog ang mga pinsan ni Joanne kapag walang kasama si Mang Domeng sa bahay. Nung dumating kami, nag-give way lang sa amin ang mga ito para may matuluyan kami. Simple lang ang bahay ni na Joanne sa probinsya pero maayos naman ito. Kahit papaano, gawa yun sa bato. Kahit na medyo may touch pa rin ang pagiging makaluma dahil sa Capiz windows na ginamit sa halos kabuuan ng bahay. Gawa rin halos lahat sa kahoy ang mga furniture dahil natatandaan kong si Tatay Domeng noon ay nagtrabaho bilang karpintero noon sa Maynila. Oh, nandiyan na pala kayong dalawa eh. Pumasok na kayo. Kayo na mag-ayos ng gamit nyo ha. Masyado na kayong mga sinuswerte. Salamat, Jo ha. Ang laking tulong mo sa akin. Kayo ng tatay mo. Ito naman binibiro lang eh. Siyempre wala lang yun.
Sino pa ba magtutulungan kundi tayo magbabarkada, di ba? Saka, para ko na rin kapatid yung si Grace. Oo nga. Future sister mo kasi yun. Anong sabi mo, Daryl? Wala. Ang sabi ko, buti na lang at may aparador dito. May malalagyan kami ng gamit. Tara na pre, ayusin na natin itong mga damit natin. At baka mahulog na kayo sa isa't isa. Kanina pa kayo nagtititigan dyan eh. Awat na! Bigla tuloy kaming nagkahiyaan ni Joanne dahil sa banat na yon ni Daryl. Dun muna ako sa kusina ha. Tutulungan ko magluto si tatay. Gago ka pare. Nahiya tuloy si Joanne. Alam mo namang hindi kami talo nun eh. Mas maton pa sa akin yun. Sus! Pare, alam nyo pareho kayong plastic eh. Obvious naman na gusto nyo ang isa't isa. Hindi pa kayo mag-aminan. Akala mo mga teenager kayo. Sus! Ewan ko sa inyo. Alam mo ikaw palibasa ang kapal ng mukha mong ligawan ng kapatid ko eh. Hindi ka man lang natakot sa akin. Bilisan mo na nga mag-ayos ng gamit dyan at nang makatulong man lang tayo dun sa mag-ama. Natapos ang araw namin yon na hindi na kami nag-uusap pa ni Joanne. Medyo nagkahiyaan kami sa isa't isa dahil sa pangaasar sa amin ni Daryl, kaya naman nagdesisyon akong dumistansya muna. Maaga tuloy kaming natulog dahil wala rin naman gaanong gagawin sa probinsya pagsapit ng gabi. Pero bandang madaling araw nang maalimpungatan ako sa sunod-sunod na katok na naririnig ko mula sa main door ng bahay ni Joanne. Mukhang may tao yata sa labas ah. Oh, pare. Saan ka pupunta? Nagising ka rin pala pare. Tinitignan ko lang sana kung sino yung kumakatok sa may salas. Kanina pa yan eh. Anong oras na ba? 3:00. Madaling araw na pare. Sino naman kaya ang kakatok ng ganitong oras dito? Kaya nga titignan ko. Wag! Wag mong gagawin yan! Halos mapaigtad kami ni Daryl nang bigla na lang sumingit si Mang Doming noon sa usapan namin. Napalingon agad kami sa kakabukas ko palang na pintuan ng kwarto at nakita naming nakasilip siya mula doon. Huwag niyong intindihin yung kumakatok sa labas. Kunwari, wala kayong naririnig. Po? Bakit po, Mang Doming? Sino po ba yung... Mamaya na tayo mag-usap. Pagsikat na ang araw, bumalik na muna uli kayo sa pagtulog mga iyo. Sige na. Sige ho. Ay, iba na talaga ang kutob ko rito pare. Ngayon, sigurado na talaga akong may mali rito. Pare, mukhang hindi lang sa kabilang baryo may nangyayaring kababalaghan. Mukhang pati rito kina Joanne. Sa tingin mo, yung naririnig natin sa labas, may kinalaman sa nangyari kay Grace? Hindi ko alam pare. Basta ang alam ko, hindi basta-basta ang gumagambala sa lugar na ito. Bigla na lang itinaas ni Daryl yung hawak niyang botelya na kanina pa rin niya tinititigan. Ipinakita niya rin yon sa akin at nagulat ako nang may mapansin ako sa likidong laman nun. Teka pare, bakit kumukulo yan? Ano ba yung... Hintura ang tawag dito pare. Isang uri ng benditadong langis na mabisang magsasabi sa'yo na may... Na ano? Na may aswang sa malapit. Ano ka mo? Aswang... Pare, ano yun? Parang may kumakalmot yata sa bintana. Mukhang tama nga si Mang Doming pare. Alam nila kapag pinag-uusapan sila. Anong ibig mong sabihin pare? Aswang yung nasa labas ngayon ng bahay? Ang mabuti pa, bumalik na lang muna tayo sa pagtulog pare. Hindi naman makakapasok ang mga yan kung wala silang makukuhang permiso mula sa mga nasa loob ng bahay. Sige, kung ganun,
Matulog na nga lang muna ulit tayo. Makahulugan ang mga tinging ipinukol sa akin ni Daryl ng mga sandaling yon, kaya naman nanahimik ako. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga at pinilit na ipikit ang mga mata ko kahit na pakiramdam ko nanlalaki ang ulo ko dahil sa mga naririnig kong kaluskos sa labas na para bang may kung anong gustong mamasok sa amin sa loob ng bahay. Hindi ko alam na hanggang ngayon nangyayari pa rin, Tay, ah. Ang akala ko dati, kwento at alamat ng talagaan tungkol sa mga aswang at nakituloy daw noon sa bahay ni na mga nangnilde. Totoo yun, anak. Totoo ang tungkol doon. Dahil ang lolo ko mismo ang nagligtas noon kay Manang Nilda nang muntik na itong biktimahin ng pamilyang aswang na nakituloy noon sa kanilang bahay. Tumingala pa si Mang Doming noon habang nagkukwento na para bang may pilit siyang nire-recall mula sa mga alaala niya. Nasa salas kami ng umagang yon at nag-uusap-usap tungkol sa kung ano ba talagang nangyayari simula pa kagabi. Kakagising pa lang namin noon at halos kakasili pa lang ng araw sa labas. Ibig niyo mo sabihin, talagang mga aswang nga yung naririnig namin ni Daryl kaninang madaling araw? Bakit ho parang nagpupumilit siyang pasukin kayo dito sa bahay? Oo, iho. Napatay kasi ng lolo ko ang anak ng mag-asawang aswang na yun noon. Iyon ang dahilan. Kaya simula noon, tuwing sasapit ang 10 taon, bumabalik sila dito sa lugar namin para gumante. Kaya nga noong mga bata pa kayo, ipinadala ko itong si Joel sa Maynila, hindi ba? Para ilayo siya sa kapahamakang nakaamba sa lahi namin dito sa probinsya. Kaya ho ba parang pilit na kayong pinapasok dito kagabi? Huwag kayong mag-alala. Nilagyan naman ni Manang Nilda ng proteksyon ng bahay na ito para hindi kami basta-basta mapasok ng aswang. Maaaring wala nga siyang laban sa pisikal na lakas ng halimaw na yon. Pero magaling na albularya si Manang Nilda. Kung hindi nga lang siya nabulag noon dahil sa malubhang sakit, malamang matagal na niyang napuksa ang mga kalabang pumatay din sa kanyang pinakamamahal na lola noon. E di sana'y hindi na yun nangyari pa sa kapatid mo. Napahinga pa ng malalim si Mang Doming at nagpabalik-balik ng lakad sa harapan namin. Halatang hindi mapakali. Tay, kung may gusto ka pa hong sabihin nyo na. Huwag na ho kayo magpaligoy-ligoy pa. Pasensya na kayo. Ang totoo kasi niyan, may hinala na ako tungkol sa tunay na nangyari kay Grace. Ano ho yun, Mang Doming? Ang totoo kasi niyan, simula pa noong nakaraang taon, napabalita rin dito sa lugar namin ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kababaihan. Madalas, gaya ng nangyari kina Grace at doon sa 2 pa niyang kasama. Isang grupo silang dinudukot nang hindi matukoy na salarin. Pagkatapos ay palaging may isa sa kanila ang nakaliligtas at nakauuwi pabalik. Malaki ang hinala ko, iho, na ang kapatid mo, isa sa mga biktimang tinaniman nila ng binhi upang muling dumami ang kanilang lahi. Ano kanyo? Oo, Daryl. Yun ang hinala ko. Pero hindi pa naman yung kumpirmado. Kaya nga, hanggat mataas pa ang sikat ng araw, pinapayuhan ko na kayong magpunta kina Manang Nilda. Sasamahan ko kayo.
Kailangang matanong natin siya tungkol dito. Dahil limitado lang naman ang impormasyong alam ko. Siya lang ang makasasagot ng lahat. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras. Matapos sabihin yon sa amin ni Mang Domeng, lumakad na kami papunta sa albularyang bulag na si Manang Nilda. Masukal at medyo matarik ang daan papunta sa kubo ng albularya dahil talagang napapaligiran yon ng nagtataasang puno. Ganon pa man, kampante kami noon dahil mataas naman ang sikat ng araw. Nang marating namin ang bahay ni Manang Nilda, medyo nagulat pa kami nang makita naming nandoon siya at para bang may hinihintay. Napakunot pa ang noo namin ni Daryl nung nakita naming ngumiti siya at biglang humarap sa amin. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hinabot na kayo ng 7:00. Tanghali na. Tayo bang kinakausap niya? Oo, iho. Sabi ko naman sa inyo, hindi basta-basta ordinaryong albularya lang si Manang Nilda. Halikayo't lumapit na tayo sa kanya. Sige ho. Halika kayo. Tumuloy kayo sa bahay ko. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Manang Nilda na labas pa lang ay talagang katatakutan mo na ang itsura. Napapalibutan kasi yon ng patusok at matutulis na kawayang nagsisilbing bakod ng kanyang bahay. Pagkatapos ay napapalibutan din ng mga nakatanim na matitinik na halaman ang paligid ng bakuran na ayon kay Daryl ay pawang mga pantaboy daw ng aswang. Alam ko ang sagot sa problema ninyo. Alam ko kung paano ibabalik sa dati niyang katinoan ang babaeng bininhian ng walang iyang halimaw na yon. Papaano ninyo nalaman ang... Hindi na yun mahalaga sa panahon ngayon, iho. Ang importante ay mapainom ninyo ang gamot na ito sa babaeng yon. Nang sa ganon na hindi na matuloy pa ang pagbuo ng panibagong supling ng mga aswang sa kanyang sinapupunan. Teka, pampalaglag to ah. Tama ka. Pero hindi basta-basta pampalaglag ang isang yan. Dahil nilagyan ko yan ng matibay na orasyon upang gawing mas mabisa. Teka, ang ibig niyo bang sabihin, Manang, buntis ang kapatid ko? Hindi pa, pero malapit na. Naitanim na ng aswang ang binhi niya sa sinapupunan ng iyong kapatid, iho. Hihintay na lang niyang sumibol yon at magsimulang mabuo. Kaya kailangan niyo ng pigilan. Dahil kung hindi, mamamatay ang babaeng yon. Ihigupin ng supling na yun ang lahat ng lakas ng kanyang katawan hanggang sa unti-unti siyang manghina at mawalan ng ulirat. Pero Manang, hindi ho kasi namin kasama ang kapatid ko nang bumalik kami rito. Nasa Maynila ho siya. Kung ganon, kailangan niyo ang bumalik kung saan kayo nanggaling. Kailangan yung patayin ng binhi sa loob ng katawan niya. Gaya ng ginawa ko sa iba pang mga naging biktima ng halimaw na yon. Hindi na dapat pang dumami ang lahi nila. At kailangan niyo nang magmadali dahil bilang na ang oras ng kapatid mo. Oras na may babaw sa kanyang sinapupunan. Katapusan na niya. Pero Manang Nilda, di ba noon, hindi naman ganito ang gawain ng aswang na yun? Yung mga naririnig kong kwento noon ang sabi na bibiktima lang sila at kumakain ng mga mahihina at walang laban. Pero parang ngayon lang ako nakabalitang sinusubukan na nilang paramihin ang lahi nila sa pamamagitan ng pagtatanim ng binhi sa mga babaeng biktima nila. Dahil matatanda na ang aswang na yon, iha. Mahina na sila at malapit na ring mabura sa mundong ito. Kaya naman gusto nilang siguraduhin na hindi matatapos sa kanila ang kanilang lahi. Matagal na rin nila akong gustong puksain dahil sa ginagawa kong pagsabotahe sa plano nilang ito. Pero gaya pa rin nung una, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako magawang patayin. Halos hindi na ako makapagsalita ng mga sandaling yon dahil bakas sa mukha ng albularyang bulag
ang matinding galit niya laban sa mga tinutukoy niyang halimaw. Kung ako sa inyo, bumalik na kayo sa Maynila sa lalong madaling panahon. Buksain niyo ang bagong halimaw na nabubuo sa sinapupunan ng babaeng bininhian. Tulungan ninyo akong tuluyan ng patay ng kanilang lahi. Pero Manang, siguradong maghahanap lang din ng panibagong biktima ang mga aswang na yun. Kahit pa magtagumpay si Glenn ngayon, wala na bang ibang paraan para matigil na ito? Kailangang patayin na ang mga aswang na yon. Huwag kang mainip, Domeng. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo noon, naghihintay lang ako ng tamang tiyempo para masigurado ko ang kamatayan nila. Malakas na aswang sina Luciano at Almira. Ilang beses kong napatunayan niya noon nang makailang ulit ko silang makaharap. Noong nakakakita pa ang dalawang mata ko, tila wala silang kahinaan. Kahit ang sikat ng araw ay hindi nila kinakatakutan. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan din. Ano ang ibig niyo sabihin, Manang? Mahina na ang aswang na yon ngayon. Napaglipasan na kasi sila masyado ng panahon. Sa wakas, dumating na din ang pinakahihintay kong tiempo. Magagawa ko na silang patayin. Oras na magkaharap kami ulit. Ngumisi pa si Manang Nilda habang sinasabi yon. Pakiramdam ko, gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang makita kong tumitirik pa sa tuwa ang namumuti niyang mga mata. Hindi ko maintindihan kung papaano nalaman ni Manang Nilda ang mga impormasyong yon, pero mukhang siguradong sigurado siya. Maya-maya nagulat kami nang biglang maglakad si Manang Nilda papunta sa bandang likuran ng kanyang pintuan. Pagkatapos ay dinampot yung palakol na nakasandal doon bago siya nagtungo sa labas. Manang, ano pong balak niyong gawin? Ha? Teka, saan siya pupunta? Teka, Manang. Ano ang ginagawa niyo? Bakit niyo pinapalakol yung mga halaman at bakod ninyo? Umalis na kayo. Nagbigay na ako ng sagot sa gusto ninyo. Kaya pwede na kayong bumalik sa Maynila. Huwag kayong magalala. Dahil sisiguraduhin kong hindi na magagawa pang magambala ang aswang na yun sa pagkatapos ng araw na ito. Bakit nyo tinatanggal ang lahat ng proteksyon nyo laban sa aswang, Manang Nilda? Hindi ko nakakailanganin pa mga ito ngayong gabi. Manang. Umalis na kayo! Hindi na dapat kayo abutin pa ng gabi rito. Pero Manang... Halina kayo. Umuwi na tayo. Hayaan niyo na siya. Pero Tay... Makinig ka sa akin, anak. Alam ni Manang Nilda ang ginagawa niya. Kaya umuwi na tayo. Miss Anne, wala ho kaming nagawa kundi ang sundin lang noon si Tatay Domeng. Umuwi kami sa kanila at iniwan namin si Manang Nilda na patuloy pa rin inaalis ang lahat ng pantaboy at pangontrang nakapalibot sa bahay niya laban sa aswang. Doon pa lang, may ideya na ako kung anong balak gawin ng matanda ng gabing yon. Mag-empake na kayo. Kailangang makaalis kayo rito bago pa man kumagat ang dilim. Doon kayo magpunta sa tiyuhin mo sa bayan. Ha, Johan anak? Doon muna kayo tumuloy. Pagkatapos, kumuha kayo ng tiket pa uwi sa Maynila. Ano? Tay, bakit kami lang? Sumama ka na rin sa amin. Delikado na rito. Mukhang wala na yata sa katinoan si Manang Nilda eh. Hindi niya rin na ho tayo mapoprotektahan. Hindi yan totoo, anak. Alam ni Manang Nilda ang ginagawa niya. Matagal na niyang plano ito. Matagal na niya itong gustong gawin. Kailangan ko lang siguraduhin na magtatagumpay siya sa plano niya, anak. Mang Domeng, ano ho ba kasi talaga ang plano ni Manang Nilda? Bakit ba inalis niya lahat ng pangontrang nakapalibot sa bahay niya? Balak niyang anyayahan ang mga aswang na yon na makituloy uli sa bahay niya ngayong gabi. Kapag kumagat ang mga ito sa pain, doon niya sila papatayin.
Papaano po kapag hindi kumagat ang aswang sa pain? Mang Doming, hindi naman po siguro ganun katanga ang mga yon. Para hindi malaman kung ano ang gustong gawin ni Manang Nilda sa kanila. Kakagat sila. Sigurado ako doon. Dahil si Manang Nilda, gagamit siya ng tamang pain para sa kanila. Matindi kung magtanim ng galit ang mga aswang. Ito ang isa sa kanilang kahinaan. Kaya silang bulagin yan. Kaya sigurado akong kakagat sila sa patibong. Lalo na kung ang ipapain sa kanila ay isang taong matagal na nilang gustong paghigantihan. Ano pong... Huwag niyo sabihin sa akin, kayo ay ipapain ni Manang Nilda sa kanila, Tay. Matalino ka talaga, anak. Manang-mana ka sa akin. Itay, hindi pwede! Ayoko! Ano ba tong kalokohang naisip ninyo? Anak, hindi matatapos ang paulit-ulit na problemang ito kung wala tayong gagawin. Matagal ko nang kinukulit si Manang Nilda kung ano ba ang pwede naming magawa para mapuksa ang mga aswang na yon. At ito na ang pagkakataon namin para gawin yon. Anak, para sa iyo rin naman itong ginagawa ko. Para sa atin. At sa iba pang biktima ng mga aswang na yon. Kabilang na si Grace. Pero, Tay... Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Pipilitin kong makasunod sa inyo sa Maynila pagkatapos ng lahat ng ito. Pareho kaming napatangan na lang noon ni Daryl habang pinapanood ang mag-ama. Alam kong ayaw iwan ni Joanne ang tatay niya nung araw na yon, pero kailangan na naming dalhin ang gamot sa kapatid ko bago pa mahuli ang lahat sa kanya. Hindi ako sasama. Magpapaiwan din ako dito kasama si tatay. Glenn, kayo na lang ni Daryl lang. Hindi rin ako aalis. Sasamahan kita rito. Huwag mo na akong kontrahin, Jo. Hindi ako papayag na iwanan ka rito. Mamamatay ako sa pag-aalala kapag ginawa ko yun. Napakamanhid mo talaga, no, Jo? Kailangan ko pa talagang ipagsigawan sa iyong gusto kita para lang magets mo. Ay. Pre, kaya mo namang dalhin ng mag-isa kay Grace tong gamot, di ba? Gagawin ko ng paraan para makauwi ka agad ngayong araw sa Maynila. Ngayon mo patunayan sa akin na seryoso ka sa kapatid ko. Oo, pare. Naiintindihan ko. Mag-iingat kayo ni Joanne dito. At please, bumalik kayo ng buhay sa atin. Mabuti na lang talaga, Miss Anne. At may mga tao kong natawagan noon para mapauwi ko agad si Daryl sa Maynila. Bagamat aaminin kong nakokonsensya ako noon dahil parang mas pinili ko ang sarili kong kaligayahan kesa sa kaligtasan ng kapatid ko. Inisip ko na lang noon na maiintindihan naman siguro ako ni Grace. Huwag niyo sana akong husgahan, sa totoo lang kasi matagal ko nang mahal si Joanne. Kaya lang, sa sobrang torpe ko, kahit kailan ay hindi ko yun nagawang aminin sa kanya. Kaya nga ayokong pagsisihan yon kung iwan ko siya sa probinsya na alam kong may nakaabang na panghanib sa kanya. Ayan na. Naririnig ko na sila, Manang Nilda. Nasa malapit na sila. Sigurado kung alam na nila ngayon na malaya silang makakapasok dito sa bahay ko, Domeng. Sigurado rin akong kanina pa nila naaamoy ang dugo mo. Anumang oras, papasok na sila rito. Kayong dalawa, handa na ba kayo? Huwag ninyong kalilimutan ng orasyong pinasaulo ko sa inyo kanina, ha? Tagabulag ang orasyon na yon. Sambitin nyo lang yon at hindi na nila kayo magagawang makita. Kahit nasa harapan lang nila kayo. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin ang orasyong sinasambit mo nang gabing iligtas ka ng lolo ko. Hindi ba, Manang? Oo, Domeng. Ito na nga yon. Ang orasyong itinuro pa sa amin ng yumao kong lolo.
na dating albularyo din sa baryong ito. Malaking tulong ang orasyong yan. Huwag na huwag niyong kalilimutan, anak. Glenn, iyo. Tangulang ang naisagot namin ni Joan noon kay Manang Nilda at Mang Domeng. Sa sobrang tindi ng kalabog sa dibdib naming pareho. Dumistansya muna kami sa labas ng bahay para hindi kami maging pansinin ni Joan habang silang dalawa ni Tatay Domeng ay sa loob naman naghihintay ng pagsugod ng mga aswang. Mahigpit ang hawak namin ni Joan sa galon ng gasolina at posporo. Anumang oras, handa na kaming sumunod sa plano. Oras na pumasok ang aswang sa loob ng bahay ni Manang Nilda, sisindihan namin ang kubong yon para hindi na makalabas pa ang mga halimaw. Doon ay saka sila papatayin ng bulag na albularya sa hindi ko alam kung paanong paraan. Basta kung anong sinabi nila sa amin ni Joan, sumunod na lang kami. Kahit papakiramdam ko noon, namamanhid ang katawan ko sa kaba. Glenn, parang papalapit na sila. Naririnig ko rin. Alerto ka lang. Hawak mo ba yung posporo? Oo, pero kinakabahan pa rin ako, Glenn. Pareho tayo. Pero kailangan natin gawin to eh. Sabay naming binigkas ang orasyon na itinuro ni Manang Nilda nang maramdaman naming nasa malapit na ang mga aswang. Mga salitang hindi namin maintindihan, pero ramdam naman namin ang kakaibang bigat at kapangyarihan. Shit! Ano yun? Sa pinto. May kumakalabog sa pinto. Mukhang pinasok na ng mga aswang sila Manang. Mula sa siwang ng pinto, pilit naming sinilip ni Joan kung anong nangyayari sa loob. Pero wala kaming gaanong maaninag dahil napakadilim doon. Ni wala man lang bukas na gasera at tanging mga tunog lang ang naririnig namin sa loob. Kaya naman nagpasya na kaming gawin ang bilin sa amin ng dalawang matanda. Naibuhos ko na ang gasolina, Jo. Sindihan mo na, bilis! Eto na. Hindi ko maaninag kung anong nangyayari sa loob, Jo. Ako rin. Hindi ko makita si Tatay Glenn. Ano nang nangyayari sa kanila ni Manang sa loob? Hindi ko alam, Jo. Pero hindi tayo pwedeng pumasok. Baka lalo lang tayo makagulo kapag nangailam tayo. Diyos ko, Glenn. Ang tatay ko. Baka napahamak na yung tatay ko. Manang Nilda! Domeng! Domeng! Takbo! Tumakbo ka na! Habang hindi pa malaki ang apoy! Sige na! Ah! Diyos ko, Glenn! Diyos ko! Manang! Buisit! Gusto kong sumugod papasok sa loob ng kubo ni Manang Nilda nang makarinig kami ng mga paghiyaw. Pero hindi ko magawang iwanang mag-isa sa labas si Joan dahil sa takot na baka may natitira pang aswang sa labas at siya naman ang mapagbuntunan. Kumalma ka muna, Jo. Gagawa ko ng paraan. Dito, magtago ka muna dito sa likod ng puno. Huwag na huwag kang titigil sa pagbigkas ng orasyon, ha? Please, Jo. Titignan ko lang sila sa loob. Oo. Oo, Glenn. Basta't ilabas mo si tatay, please. Matapos kong masigurong okay si Joan, tumakbo ako papasok doon sa loob ng bakuran ni Manang Nilda kahit na halos ang laki na ng apoy na pumapalibot doon. Hindi ko na alam kung paano ako nakapasok dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Agad akong sumilip sa nakaawang na bintana ng nasusunog na bahay para sana tingnan kung nasaan na si Tatay Domeng ng mga sandaling yon. Pero halos manlaki ang ulo ko
Nang imbes ay nakita kong nakahandusay na si Manang Nilda sa sahig, tanggal ang isang braso dahil ngayon ay hawak-hawak na yon at ninangasab ng isang nakapangingilabot na nilalang na animoy hindi magawang huminto sa ginagawa niyang paglamon. Animo isang mabangis na hayop ang itsura nito na may mahahabang kamay at braso. Nakausli ang bunganga nito dahil sa malalaki niyang ngipin. Sa totoo lang, kung hindi ko lang nakita kung paano nitong ninasab ang putol na braso ni Manang Nilda, ay aaklain kong isa lang yung ordinaryong gorilya. Nakakaunti lang ang balahibo. Manang Nilda? Diyos ko po, Manang! Lumayas ka na rito! Umalis na kayo! Kitang-kita ko kung paanong pilit pa rin gumalaw si Manang Nilda kahit na hinang-hina na ang katawan niya. Habang ako ay parang napako na noon sa kinatatayuan ko. Nanlalaki ang mga mata sa nakita. Lumingon pa ang aswang sa akin. Kitang-kita kong nakipagtitigan siya sa mga mata ko habang ginangasab ang putol na braso ni Manang Nilda. Para bang iniinsulto pa niya ako. Umalis ka na! Iwanan niyo na ako! Tapos na! Hindi na makakalabas pa ang mga aswang sa bahay nito! Walang ya ang aswang ka. Papatayin kita. Halika na, Glenn. Umalis na tayo rito. Lumalaki na ang apoy. Mang Doming? Bilisan mo! Halos wala na akong matandaan pagkatapos akong hilahin ni Mang Domeng palabas ng bakuran ni Manang Nilda. Ang alam ko lang, lumaki ang apoy noon sa harapan namin at umalingaw-ngaw sa paligid ang hiyaw at sigaw ng aswang na natutupok sa loob. Nakita pa namin na sinubukan nitong lumabas ng bahay matapos nitong maubos ang ninangasab na parte ng katawan ni Manang Nilda. Pero hindi na ito nagtagumpay pa. Nagawa kong patayin ang asawa niya bago ako makalabas. Sinaksak ko sa dibdib gamit ang tulos na gawa sa kawayan. Si Luciano, siya lang ang hindi ko nagawang saksakin dahil napakakunat ng balat ng aswang na yon. Ano ba yung huling ginagawa niya, Mang Doming? Hindi pa rin ba titigil ang aswang na yan? Diyos ko, Glenn, maganda kayo. Mukhang nagtatawag ng ibang aswang si Luciano para tulungan siya. Ano? Buwisit. Kailangan hindi siya makalabas dyan sa loob ng bahay na yan, Mang Doming. Sandali. Anong gagawin mo? Glenn, ano ba? Huwag ka nang bumalik dyan! Pero hindi na ako nagpatinag pa kay Joanne. Dinampot ko ulit yung gasolinang dala namin at isinaboy ko yon ng isinaboy sa palibot ng bahay para lalong lumaki yung apoy. Wala na akong pakialam nun kahit na nadadarang na ang katawan ko o napapaso na ako. Wala na si Manang Nilda. Yon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. Wala na siya, ang bulag na albularya. Nagsakripisyo siya ng sarili para maipaghiganti ang lola niyang pinatay ng mga aswang doon din mismo sa bahay na yon. Glenn, tama na. Wala na siya, Glenn. Huminto siya sa paghuni. Patay na ang aswang. Glenn, ano ba? Tumigil ka na dyan! Glenn! Hindi ko alam pero parang nawala na yata ako sa sarili ko noon. Dahil patuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagpapalakas ng tupok ng apoy kahit pinipigilan na ako ni Tatay Domeng. Kundi pa ako niyakap ni Joanne noon, hindi ako matatauhan. Glenn, tama na! Tapos na! Wala na ang aswang! Umuwi na tayo, please! Joanne. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Salamat. At hindi mo pinabayaan ang anak ko. Umuwi na tayo, Tay, please! Shh. Oo, Joanne. Uuwi na tayo. Bago kami umalis noon,
sinigurado ko pang talagang naabo na yung katawan ng aswang. Kitang-kita ko tuloy kung paanong nilamon ng apoy ang kabuuan nito hanggang sa tuluyan ng naabo. Halos hindi kami nakatulog ni na Joanne at Mang Doming ng gabing yon. Pare-pareho kaming tulala nang makabalik kami sa bahay. Ganun pala talaga ang pakiramdam kapag totoong nakakita ka ng aktwal na aswang sa personal. Kahit ang tapang mo, talagang tatablan ka pa rin ng takot. Kaya nga inumaga na lang kami bago pa namin nagawang kumalma. Hello? Pare? Pare, kailan kayo umuwi rito? Hindi ko alam pare. Nasa atin ka na ba? Oo pare, pero kailangan mo na makabalik dito agad. Pare, si Grace. Umaga nang makatanggap ako ng tawag mula kay Daryl na ng mga sandaling yon ay nakauwi na sa amin. Agad na umahon ang kaba sa dibdib ko nang marinig kong banggitin niya ang pangalan ng kapatid ko. Bakit pre? Ano nangyari kay Grace? Pare, si Grace, bigla na lang himatay pagkatapos niyang inumin yung gamot na ibinigay ni Manang Nilda. Pare, hindi pa rin siya gumigising hanggang ngayon. Isinugod na namin siya sa ospital. Ano? Pare, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari kay Grace. Baka naman, pwede pa kitanong kay Manang Nilda kung ano ang... Pare, wala na si Manang Nilda. Anong ibig mo sabihin? Saka na lang tayo mag-usap pagbalik namin dyan. Uuwi na ako. Uuwi na kami. Halos wala akong pahinga. Tuloy-tuloy lang ang naging pagkilos ko para makauwi kami agad ng Maynila. Sa pagkakataong yon, kasama na namin si Tatay Domeng dahil hindi na talaga pumayag si Joanne na magpaiwan ng tatay niya sa probinsya. Ni hindi ko na nga inindano ng gastos. Buti na lang talaga at may ipon ako ng mga panahong yon dahil balak pa man din sanang magbukas ng bagong negosyo. Nang makarating kami ng Maynila, diretso agad kami noon sa ospital. Hindi namin alam kung paano pa namin nagagawang patakbuhin ang mga sarili naming katawan kahit na pare-pareho kami noon na kulang pa rin sa tulog. Nakapagpahinga naman kami sa biyahe pero ang utak namin noon puno pa rin ng pag-aalala para sa kapatid kong si Grace. Pare, kumusta si Grace? Hindi ko pa rin sigurado ang lagay niya pare. Pero kanina naman, gumising na siya. Kaya lang, hinimatay siya ulit. Hindi naman makita ng doktor kung anong diferensya. Lahat sila, nahihiwagaan kung ano ba ang nangyayari kay Grace. Mang Domeng, ano ho kaya nangyayari sa kapatid ko? Akala ko ba mabisa yung gamot na binigay ni Manang Nilda? Ganun talaga ang mga gamot na pangontra, Glenn. Kung minsan, nasa pagtanggap yan ng katawan ng pasyente. Huwag muna kayo mag-isip ng kung ano-ano hanggat walang nangyayaring masama. Isipin nating parte lang ito ng paggaling ni Grace. Teka Glenn, tingnan mo. Gumagalaw si Grace. Agad akong napalingon sa pwesto ng kapatid ko nang sabihin yun ni Joanne. Napangiti pa ako nang makita kong sa wakas ay bumangon na nga ang kapatid ko mula sa higaan at iginala ang tingin niya sa aming lahat. Akmang lalapitan ko sana si Grace nang bigla na lang itong napahawak sa tiyan niya. Grace? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? May masakit ba? Oo nga, Grace. Magsalita ka. Teka, saan ka ba pupunta? Diyos ko, ano tong isinuka ni Grace? Ha? Parang mga laman loob. Mga buo-buong dugo. Diyos ko, tumawag na tayo ng doktor. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Grace, ang kuya to. Anong nangyayari sa'yo, Grace? Huwag kayong gaanong mag-alala.
Hayaan niyo lang na ilabas yan ni Grace. Mukhang umepekto na sa wakas ang gamot ni Manang Nilda. Inilalabas na ng katawan ni Grace ang binhing itinanim sa kanya ng aswang. Sigurado ho ba kayo dyan, Mang Doming? Oo, Glenn. Tignan mo. Napalingon ako kay Grace na patuloy pa rin noon sa pagsuka. Habang tumatagal ay paitim na ng paitim ang tila buo-buong dugo na inilalabas ng sikmura niya na unti-unti rin ay nagkakaroon ng napakasangsang na amoy. Sobrang lansa nun. Halos hindi namin makaya dahil kahit na nakatakip na kami ng ilong, ay tumatagos pa rin yun sa pang-amoy namin. Ganon pa man ay tiniis namin yun. Hanggang sa wakas ay natapos din ang paghihirap ni Grace. Lumabas na. Sa wakas. Naalis na ang lason sa katawan ni Grace. Tignan niyo ito. Bilis. Gagamba? Papaanong may gagambang lumabas mula sa sikmura ni Grace, Mang Doming? Yan ang tinatawag na bertud ng aswang iho. Yan dapat ang kokontrol sa utak ng mabubuong sanggol sa loob ng sinapupunan ni Grace kung hindi natin yun naagapan. Mabuti na lang at nagawa mong ipainom kay Grace ang gamot bago pa mahuli ang lahat. Diyos ko, salamat na lang kay Manang Nilda. Pero sobra ako nalulungkot dahil sa nangyari sa kanya. Huwag na ninyong gaanong isipin si Manang Nilda. Sa totoo lang, kasama sa plano niya ang magsakripisyo ng sarili para lang mapatay ang mga halimaw na yon. Sigurado akong kung nasaan man siya ngayon, sa wakas, masaya na siya dahil nakamit na rin niya ang hustisyang matagal niya nang hinahangad para sa kanilang maglola. Matapos mailabas ni Grace ang lahat ng dapat mailabas mula sa katawan niya, himalang bumuti agad ang kalagayan niya. Para kaming nabunutan ng tinik noon. Parang isang bangungot na biglang nawala at sa wakas, bumalik na rin siya sa katinoan. Ang nakakapagtaka lang, wala ni isang detalye siyang naaalala mula sa lahat ng nangyari. Ayon sa kwento niya, ang huling natatandaan lang daw niya ay nang mapadpad silang magbabarkada sa isang masukal na baryo doon sa Antique. Sinubukan daw nilang makituloy sa isang bahay. Tapos pagising niya, nasa ospital na raw siya. Kasama na kami. Wala siyang kaalam-alam na muntik na siyang mawala at muntik nang magbuntis sa anak ng isang halimaw. Nang ikwento namin sa kanya ang lahat ng pinagdaanan niya, syempre natakot siya. Pero sa totoo lang, mabuti na rin sigurong wala siyang naaalala. Baka kasi mas lalo lang siyang matroma kung nalaman niya kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan nila sa kamay ng mga aswang. Lalo pa at ni isa man sa mga kasama niya noon ay hindi na nakita pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Pero kung si Grace ay nakalimot, ako naman, hinding-hindi. Matapos ang lahat, matindi talaga ang naging epekto sa akin ng mga nasaksihan ko. Kinailangan ko pang magpa-therapy para lang matulungan ang sarili kong mawala sa isipan ang mga imahe ng aswang at higit sa lahat, ang karumal-dumal na sinapit ni Manang Nilda. Pero kahit anong gawin ko, wala talagang nangyari. Dahil hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isipan ko ang lahat. Gabi-gabi akong binabangungot noon. Para bang paulit-ulit na pinapanood sa akin yung bangungot na gusto ko nang kalimutan. Pero kalaunan, natutunan ko ring mamuhay kasama ang mga alaala. Nasanay na lang siguro ko hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Kami pa rin ni Daryl at Joanne ang magkakasama sa negosyo hanggang ngayon. Si Mang Doming, tumira na sa Maynila kasama namin at hindi na bumalik sa probinsya. Ako naman at si Joanne, nagkamabutihan sa pagdaan ng panahon hanggang sa noong taong 2018, nagpakasal kami. At oo, nagkatuluyan din sina Grace at Daryl. May 2 na silang anak ngayon.
Masaya at payapang namumuhay, malayo sa bangungot na minsang dumaan sa buhay namin. Samantala hanggang ngayon, wala pa ring ibang nakakaalam sa totoong nangyari kay Manang Nilda. Kami lang, ako, sina Mang Doming, Daryl at Joanne, ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan. Hindi na rin namin ipinagkalat pa ang tungkol doon. Wala rin naman kasing bangkay na natagpuan sa nasunog niyang bahay dahil inubos na siya ng mga aswang bago pa man siya matupok ng apoy. Bago ko tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang sanang magpasalamat ng marami sa inyo para sa pakikinig sa kwento naming ito. Sana'y magsilbi itong paalala sa inyo na hindi lahat ng lugar na tahimik ay ligtas at hindi lahat ng bahay na bukas ang pinto ay handang tumanggap ng bisita. Ingat kayo palagi. May gusto lang po akong itanong sa inyo. Meron bang kapwa ko listener dito na halos may kaparehong experience din gaya ng sa amin? Comment nyo naman po kung ano ang kwentong aswang nyo para may mabasa rin ako. Muli, ay ako nga pala si Glenn. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat.